if we are at the height of our emotions, very risking gumawa ng decision. Kapag binibase mo yung decision mo sa emotions mo, most of the time nagkakamali tayo. Kaya kung minsan, if we are at the height of our emotions, kalma muna, okay? Kalma muna and then mag-isip mabuti bago gumawa ng decision. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so one of our subscribers inquired, pero I think nililihim niya yata sa kanyang mami na meron na siyang credit card. Ano naman siya, legal age naman na. She is 25 years old. And hindi niya tinanong yung query niya sa sa YouTube channel natin. Pero instead, doon siya sa Messenger nagtanong. So ngayon, I'm going to answer that query kasi alam ko na makakatulong sa inyo ang sagot ng katanungan ng ating subscriber. Papangalanan na lang natin siyang Orange. Okay? So, hi Orange! Yan. So, thank you. Thank you so much for your query and for the trust that you have given to this channel, especially to me. Okay, so, ang tinanong niya is, bago nga siya sa credit card world. So, what is the next thing to do? So, dito, isi-share ko sa inyong lahat, lalo-lalo sa mga newbies sa credit card, kung ano yung unang gagawin once you are already approved with your credit card application. Usually, excited ka. Talagang masaya ka talaga para akala mo sa'yo yung pera. Yun ang mindset natin eh. Wow, ang laki ng credit limit. 75,000, 50,000. Kahit nga 20,000 lang yung credit limit, masaya na tayo eh. Ang tendency, we are usually at the height of our emotions because of the joy, the excitement. Ang nangyayari kung minsan, dahil nandyan na yung credit card, once you activated it, sige, gamit dyan, gamit dito. Okay, so may pera tayo, alika na, mag-dinner tayo, gamitin ko yung bago kong credit card. Mag-shopping tayo, gagamitin ko yung bago kong credit card. Pero, mali yon. Stop! Oh my God! Yes, that's wrong. Ito lagi dapat yung gagawin mo. Ito yung ginawa ko kasi when I first had my credit card. And it helped naman talaga. Okay, sabi ng mga advices ng ibang mga tao is once you receive your credit card, ang unang gagawin mo is to activate your credit card. Pero ako, hindi kasi yun yung ginawa ko. What I did is, number one, tinignan ko kung magkano yung credit limit. Okay? And second, when I saw kung magkano yung credit limit na binigay ni bangko sa akin, I decided kung magkano lamang yung credit limit na gagamitin ko every month. Hindi kasi kailangan dahil 50,000, gagamitin mo lang buong 50,000. Because the question is, may pambayad ka ba sa 50,000 na nagamit mo sa yung credit card and next month na dadating yung SOA? Kahit may palugit yan na 21 to 25 days, the question will always be, can you afford to pay? Kung ang sagot ay hindi, mag-alat ka lang ng amount or, yes, amount from your credit limit kung magkano lang yung kaya mong bayaran. So, for example, once you have already activated your credit card and you decided na from the 20,000 halimbawa na credit limit na binigay sa'yo ni bangko, 5,000 lamang ang gagamitin ko for grocery. So, dapat 5,000 lang. Pagdating ng SOA, madali mo lang siyang bayaran kasi nga kaya mo. May available ka talaga na sweldo or income na 5,000 pambayad sa credit card bills mo. Testingin natin yung tinatawag natin na Test the waters. So kapag nakita natin na, kaya kong bayaran yung 5,000, actually, may extra money pa ako, pwedeng mag-increase next month, pwedeng mag-additional ako ng 2,500, parang medyo maluwag naman, kaya naman natin. So, if you think you can add some more pang dinner with family, di gawin mo. Pero if you
think you cannot pay that amount, huwag pilitin. Ganun dapat ang decision-making natin. Yun ang ginawa ko actually before I activated my credit card. Hindi ko pa siya ina-activate, nagplano na ako. Meron na akong notebook dyan, nagsulat-sulat na ako. May mga step 1, step 2, plan 1, plan 2, alternative, kung sakali. Mahilig kasi ako sa ganon. So, yun yung ginawa ko and really it helped. Okay? So, third na ginawa ko, nung naplano ko na kung magkano yung credit limit na gagamitin ko monthly, inactivate ko na yung aking credit card. When I activated my credit card, I felt yung joy na sabi ko, pwede ko nang ma-access yung amount o yung credit limit na pinahiram ni bangko. Uulitin ko lang pinahiram or pinautang ni bangko sa akin. Yun lagi yung iisipin natin. Yung credit limit is not your own money, pinahiram ni bangko yan. Meaning to say, utang yan. Hindi yan regalo sa'yo. hindi yan parang sweldo na deposit sa account mo, no? Parang ganun. Hindi ho. So, yung credit limit is our debt from the bank na kung magkano yung nagastos mo, kailangan mong bayaran. Okay, so after activating my credit card, syempre nag-start na akong gumamit ng credit limit with the planned amount, no? Hindi talaga ako nag-exceed doon sa planong amount na gagastusin ko for the first month. So, ang sumunod kong ginawa is to find out the merchants associated with my credit card. Kasi just in case in the future ay mag-purchase ako ng product and then installment yung gagawin ko once the credit card kasi is associated or affiliated with that merchant or vice versa. Kasi nga, you get the chance or the opportunity to purchase it and pay that in installment with 0% interest. Yun yung maganda. So, yun yung mga hinanap ko talaga. I discovered kung ano yung mga malls, yung mga pabilihan na kung saan pwede akong mag-installment with 0% interest. Next naman, syempre, minonitor ko yung rewards and points na pwede kong ma-avail. How can I avail? Paano ko magamit? So, yun yung mga sumunod na ginawa ko, how to redeem points and rewards. Kasi makakatulong naman yan, kahit hindi naman pang malakihan yung points and rewards. Pero kapag naiipon kasi yan, meron ka ding magagawa. Some credit cards, katulad ng East West, yung points doon, pwede mo magamit to pay your credit card bills. Yung mga ganon. Okay, so I find out kung ano yung pwede kong ma-access na benefit. Kapag kasi yung credit card mo is medyo high-end, may mga ganong credit card kasi, mahal nga lang talaga sila sa annual fee. Pero, ang dami din kasi mga benefits na pwedeng ibigay sa'yo yung credit card na yan. So, it compensate naman. So, yung mga credit card, you can access pag pumunta ka ng airport, may mga free coffee ka or VIP treatment na ibibigay sa'yo. So, kailangan alamin natin yun. At yun yung isa sa mga ginawa ko. Kung halimbawang pumunta ko ng airport, nag-travel ako, ano ba yung mga pwede kong gawin? May mga benefits ba ako sa airport, sa hotels? So, yun yung sumunod na ginawa ko to find out kung ano yung mga benefits that I can enjoy. So, ang sumunod na ginawa ko after those is yung i-maintain yung magandang credit history, credit standing, para magkaroon ako ng magtaas na credit score. Kasi ang laki naman ng benefit na binibigay if mataas yung credit score mo. Kasi once you ask for a credit limit increase kay bank, kapag na-monitor nila na okay yung credit score mo, they can easily approve you of your request for a credit limit increase. Kaya importante na magbayad tayo on time, huwag tayong malilate, and halimbawa, hindi kasi naiiwasan na kung minsan nalilate din tayo. Pero, we have to make sure na pagdating ng SOA natin, babayaran natin kaagad yung minimum amount. Para kahit hindi tayo makapagbayad on time, ma-delay tayo ng 1 day, 2 days, basta nakapagbayad tayo ng minimum amount, medyo okay pa ng konti. Kung hindi naman, aside from the minimum amount, mas maganda, dagdagan mo. Halimbawa, ang minimum amount mo is 500 pesos. Maganda kung gawin mo ng 1,000 para at least meron ka ng advance payment doon sa kabuuan ng credit card bill mo. So,
okay, malit tayo ng month na to, pero kailangan hindi natin ituloy-tuloy na ganun yung nangyayari para maganda yung standing natin with the bank. Magkaroon tayo ng magandang credit score para kapag kailangan natin ng credit limit increase, kasi nga nag-i-increase din yung mga pangangailangan natin and nag-increase din ang ang sweldo mo or yung sahod mo. So, di ba, mas may marami ka ng kita or sahod, di pwede ka nang gumastos ng medyo mataas-taas ng konti from your credit limit. Kaya, ayun. So, kailangan maganda yung credit score, maintain a good credit standing because it will benefit you in the coming days. So there you go, I shared to you my experience and the things that I did first. Lalong-lalo na sa mga newbies sa credit card journey, yun yung mga ginawa ko. You can copy-paste it. Copy-paste talaga. Pero it can help. Yun yung gawin nyo. Huwag agad iisipin na gastos ka agad yung iisipin natin. May credit limit na ako, may credit card na ako. Magtara na, mag-shopping na tayo, kain na tayo. Hindi. Dapat plano ang lahat. So, yon. Sana makatulong sa inyo ang video na to. Maraming salamat and sa inyong lahat sa panunood, sa tiwala. Thank you for dropping your comments. Thank you for sharing, for liking, and thank you always na nandyan kayo. I couldn't really express my heartfelt gratitude. Basta lang, thank you at pahag na lang sa inyong lahat. Thank you so much. So there you go. Thank you. And always remember na kahit anong klaseng pagsubok ang dumadating sa buhay natin, life is so beautiful. It's beautiful because God is so good. Bye, everybody!